Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Cancer. Paunang mensahe po ninyo ay King of Wands. Ayan. So, there is an entrepreneurship dito na maaaring maganap, no? For some of you. Maaaring ang focus ng iba sa inyo dito, Cancer, is to be a business person, no? Maaaring ang iba sa inyo dito, aside from working, di ba? 9 to 5 na office work, maaaring on the side, magpuput up kayo ng home-based business, magpuput up kayo ng online business, maaaring ganun ang ganap. For others of you, could be changing your career path, 'di ba? Maaring ang iba sa inyo dito, instead of working 9 to 5 sa office, maaring magfo-focus na lang kayo dito sa pagnenegosyo, no? So maaring ganun ang ganap dito for some of you. For others of you, parang kayo, siguro you are a leader. Maaring nasa managerial position kayo sa trabaho. Maaring isa kayong manager, maaring isa kayong supervisor, maaring ganon, no? That you are guiding your people sa trabaho, no? Maaring you are their inspiration, maaring talagang nagpapaka-leader kayo. Talagang maybe you are guiding people around you. Maaring ganon ang inyong mission sa ngayon, ano? So, what else? We have Temperance. Ayan. So, this is about patience, no? Cancer, patience. Maaring sa pagiging leader, di ba? You really need to be patient as well. Kasi hindi naman lahat ng tao na hawak ninyo or under you ay talagang sumusunod sa inyo, or 'di ba, hindi lahat naman ng iniisip ninyo or strategy ninyo or decisions ninyo mag-a-agree ang lahat. Kaya in any situation dito, Cancer, you really need to be patient. Yun ang panawagan sa inyo ng mensaheng ito. And also, no, ang isa pang importanteng mensahe dito sa inyo is i-let go ninyo ang mga self-imposed limitation dito, no? Kasi isipin lang natin na lahat naman ng tao sa paligid natin, including you, 'di ba? Including us, we have our potential. Lahat, maraming potential din ang mga kaganapan, 'di ba? Sa outside world natin. Kaya i-let go na natin yung mga limitasyon na yan. I-let go na natin yung mga self-imposed limitation din na yan. Because always remember that we all have potential. Okay? So, let's see what else. We have 9 of Wands. Ayan. So, never give up. No? Never give up. Huwag ninyong hayaan na masayang, no? Yung effort ninyo. Huwag ninyong hayaan na i-give up ninyo ang kung ano man ang sinimulan ninyo, kung ano man yung kinultivate na ninyo, ni-nurture na ninyo. Because sayang, kumbaga, ng investment ninyo. Sayang ng in-invest ninyo dyan na oras, na panahon, na effort, kumbaga, no? So, kahit ano man ang inyong sitwasyon, no? Giving up is not an option. Laging yan ang tatandaan ninyo. Giving up is not an option. There will always be something na maaring ma-challenge kayo along your journey. Depende sa inyong endeavor, depende sa inyong sitwasyon. But, always remember that challenges is, they are part of life. They are part of our journey. And hindi tayo bibigyan ng mga challenges na hindi natin kayang i-handle din. Kaya, just continue to persevere. Just continue on with what you are doing. Okay? So, what else? At makakarating ka din sa inyong tagumpay. You will be able to claim your victory. So, kailangan lang natin na mag-continue tayo na mag-put ng effort sa kung ano mang ginagawa natin. Mas lalo nating pagsipagan, mag-persevere lang tayo dahil pasasaan ba at mararating din natin yung mga goals natin. Alright? So, we have 10 of Cups, beautiful energy. This is happiness, no? Happiness. Hindi lang pang personal na kasiyahan ito, but also pamilya, no? This is about
domestic happiness. This is about domestic bliss, no? At saka ano dito, nag-i-enjoy ang bawat isa sa company ng bawat isa. Nag-i-enjoy ang bawat isa dito sa pamilya dahil maaring kung ano man yung mga gusto ninyo, maaring nakamit nyo na dito. Kung ano man yung kailangan ninyo ay maaring nandyan na, ini-enjoy nyo na din. Kaya masaya ang lahat, no? Komportable ang pamumuhay, kumbaga, ni Cancer dito. And enjoying each other's company, no? Sa pamilya. So, good luck, Cancer. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio. Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Scorpio. Paunang mensahe ninyo po ay Knight of Cups. Ayan. So, for those singles out there, no, Scorpio, maaring romance is in the air for some of you dito. Kasi maaring merong, ano dito, parang, siguro merong umaali-aligid sa inyo dito, Scorpio. Maaring merong matagal ng, alam mo yun, nagmamatsyag sa'yo, parang inoobserbahan ka from afar, maaring ganon pinag-aaralan, ang mga galaw ninyo, ano yung mga likes ninyo, yung mga ganon, no? Kasi parang, merong gustong manligaw, parang ganon, parang gustong magparamdam ng kanyang romantic interest sa inyo for the long time, pero parang hindi nagkakalakas ng loob, no? So parang may ganon ako napipick up dyan, and maaring this time makahanap na to ng pagkakataon, makahanap na to ng chance or opportunity sa inyo, at maaring ngayon maybe that person is going to ask you out on a date, maaring ganon ang ganap. So there could be an offer of love dito for some of you, Scorpio, lalo na if you are single. So maaaring may ganon ganap dito. Posible din na there is a new friendship na mabuo dito between you and another person. Maaaring may bagong makikilala ka dito na magde-develop ang inyong relasyon into a deep friendship. Maaaring ganon din ang ganap dito for some of you. Kanino ko pa naririnig ang apology. So maaaring meron din dito ng mag-apologize sa inyo. So maaaring ganon ang ganap. What else for Scorpio? We have 7 of Wands. Ayan. So, for others of you dito, parang pinipinpoint, no, dito ang iba sa inyo na that could be, maaring linked ito sa trabaho, maaring ganon. Maari din, no, na magkakaibigan, sa grupo na magkakaibigan, maaring pinipinpoint ka for something. Maaring inaakusahan ka dito na you did something pero maaring hindi naman totoo, no? Alam mo yun, yung parang napapagkaisahan ka lang kasi siguro sobrang bait mo, sobrang yes ka lang ng yes, no? Yung parang ganon, kaya maaring inaabuso ka din ng mga tao sa paligid ninyo, no? Maaring ganon. You know, Scorpio, if you feel like kailangan mong lumaban ka, 'di ba? If you feel like nasa tama ka, if you feel like nasa rason ka, if you feel like wala ka namang kasalanan, wala ka namang ginawang hindi maganda against other people, ipaglaban mo kung ano ang dapat mong ipaglaban, okay? So, wag mong hayaan na duru-duruin ka ng ibang tao. Huwag mong hayaan na apak-apakan ka ng ibang tao. Yung ganun ba, no? So, use your own discernment and judgment dito, no? Don't allow other people to take you down, diba? Kung hindi naman talaga dapat, diba? Ipaglaban mo ang inyong mga karapatan dyan, if necessary, no? So, we have judgment energy. There is an important decision na kailangan gawin kayo dito is Scorpio, no? This is calling for you to make a decision. This is calling for you to face whatever that decision na kailangan mong harapin sa ngayon, okay? So, maaaring may mga signs na pinapadala sa inyo ng Divine Universe dito. There is a pull na dito sa inyo na mag-take action ka na. Harapin mo na kung ano man ang sitwasyon na to and make a decision anyway. Pero, use your own judgment and discernment on this.
use your intuition dito sa inyong pagdedesisyon so that you can make sure na nasa tamang nasa tamang daan, na you can make sure that you'll be able to make a decision na tama, na fair and sound, 'di ba? So, kasi alalahanin ninyo na kung ano man yung desisyon na gagawin ninyo sa ngayon, you know, that is going to have a great impact, no, sa buhay ninyo. Hindi lang pang ngayon, hindi lang pang few months, but for the long term. Kaya, napakahalagang pag-isipan mabuti kung ano man ang desisyon na gagawin ninyo, okay? So, we have 5 of Swords. Ayan, so, dito maaring may conflict kayo with another person, maaring may hindi kayo pagkakaintindihan with another person dito. That could be with a friend, that could be with a family member, that could be with an office mate, yung ganon, At saka, parang, dito parang, sa pag-uusap ninyo, naghiwa-hiwalay kayo siguro nang hindi kayo on the same page, no? Maaring may mga nasabi ka na hindi nagustuhan ng iba na mga kausap ninyo, kaya maaring sila yung nag-walk away from you. Posible din na kayo yung nag-walk away from them. Maaring ganun din ang ganap. Maaring kayo din ang nakarinig ng mga pananalita na hindi nyo rin nagustuhan, kaya nag-walk away kayo from that. But this is 5 of Swords, no? So, 5 resonates with change. Kaya kung ano man ang sitwasyon na to, maaring magbago yan for the better, no? In divine timing, di ba? Maaaring sa pag-walk away na ninyo yan from each other ay makakapagmuni-muni kayo, makakapag-isip-isip kayo. Maybe you just need some time and some space para kumalma, no? Magpakalma muna ng mga nararamdaman ninyo, ng tensyon, ng mga emosyon ninyo, and maybe, you know, you'll come back, 'di ba? At harapin kung ano man yung dapat ninyong harapin, pag-usapan kung ano man ang dapat pag-usapan, no? Para maayos ang lahat. So, depende sa inyong sitwasyon, no? Depende sa kung ano ang magiging reaksyon ninyo at magiging reaksyon ng mga naging kausap ninyo. So, maybe, you know, compromise will arise there pag nag-usap-usap na kayo. So, depende sa inyong sitwasyon. So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ni Pisces. Paunang mensahe po ninyo ay 2 of Wands. Ayan, so there is a decision that you need to make sa ngayon, no? Maaaring sa ngayon nagmumuni-muni kayo, nagmimini-mini-mo kayo kung ano yung path, kung aling path ang dapat ninyong tahakin sa ngayon. Maybe nasa indecision mode kayo sa ngayon, no? That you need to weigh things out, you need to think many times pa about dito sa kung ano man ang kailangan ninyong gawan or kailangan ninyong pagdesisyonan dito, Pisces, no? So, maybe, ano yan, mga future endeavor ninyo, maaring may mga future plans kayo or mga goals, no? Long-term goals, siguro dito ang pinagdidesisyonan ninyo. Maaring tinitignan ninyo, iniisip ninyo kung alin ba yung dapat ninyong gawin, dapat unahin, yung mga ganon, no? So, good luck to that. We have the Sun energy. Napakaganda naman ito. Napakaganda. You are going to be filled with joy, no? You will be filled with happiness dito because panahon din ito ng talagang magliliwanag ang lahat sa buhay ninyo. Panahon din ito na talaga namang magiging inspired kayo, magiging masaya kayo dahil there could be a lot of successes din dito na makakamit kayo sa buhay. Parang panahon ito ngayon ng swerte, pagdating ng swerte sa inyo in any area of life, Pisces. Kaya kung ano man yung mga dark circumstances na maaaring pinagdadaanan ng iba sa inyo sa ngayon, may mga problema, may mga challenges, you know, maaaring malusutan nyo na yan sa ngayon. Maaaring mahanapan nyo na yan ng solusyon kung ano mang mga problema na yan, ano? Kasi panahon lang ngayon ng pagiging masaya, panahon lang ng pagiging magaan ang pakiramdam, no? Yung joyful, yung may contentment sa buhay. Kaya
napakaganda. You will be really very happy, at saka ano lang, light lang ang mararamdaman ninyo. This is a time for positive changes, no, na mangyayari sa buhay ninyo. So things are going to change. Things are going to evolve dito, no, para mas ma-experience niyo ang kagaanan, kagandahan ng buhay, 'di ba? So what else for Pisces? We have 8 of Pentacles energy. Ayan. So Pisces, this is about work, no? This is about work. Maaring magkakaroon dito ng shift, no? Ang ano ninyo, ang attitude ninyo towards work. Kasi maybe in the past, yung bang parang siguro nasasawa na kayo sa ginagawa ninyo. Maaring feeling ninyo yung parang routine na, no, yung ginagawa ninyo, na parang nabuboard na kayo, nasasawa na kayo, na lagi at lagi na lang, yun at yun na lang ang ginagawa ninyo. But now siguro there could be ganap sa buhay ninyo dito sa trabaho, na parang marirealize ninyo na para maiba naman ang nararamdaman ninyo, para maiba naman yung perception ninyo sa ginagawa ninyo, then maybe you're going to apply a different approach sa trabaho ninyo. So maaring ganon ang ganap dito. Yung parang kayo na rin na magka-come up with an idea kung paano ninyo i-entertain ang sarili ninyo while you are working. Yung parang ganon ba? So what else? We have Ace of Pentacles energy. Beautiful, beautiful. So ito naman, this is a time for abundance. This is a time for prosperity. This is a time for a change, no? Positive change then pagdating naman sa inyong kaperahang aspeto, no? This is a financial opportunity or financial success na magsisimula sa ngayon. Maaaring kung ano man yung mga opportunity na to, that could be the start na talaga ng pagbabago ng inyong financial landscape, no, Pisces? This could be exciting, no? This could be exciting because you never know kung ano ang parating, you never know kung ano ang maaaring kumatok na financial opportunity sa inyo at this time. So that's really beautiful. Maaari din yan na bagong trabaho, bagong karera, bagong business venture siguro, no? Baka may offer sa inyo na mag-business kayo. Posible din na windfall yan, no? Windfall. So that could be money coming from whatever source, 'di ba? Maaring galing 'yan sa inheritance, maaring merong magregalo sa inyo ng pera, maaring meron ditong panalo kayo, no? Maaring panalo sa mga game of chance, maaring mga ganon ang ganap. Offer to financial offer, blessing ito coming from the divine. So this is really a beautiful time pagdating sa inyong kaperahang aspeto. So good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.